So ayan, sasagutin na naman natin ang isang comment ng ating follower, ayan, o subscriber. Kasi nagtatanong siya kung magkano daw ang sahod dito sa Turkey. So, ito ang maganda dito sa Turkey, day. Kung ex-Hong Kong ka, gusto mo doon kasi may off. Dito may off din, day. Once a week ang off dito, day. Ha? Once a week ang off. Oh. Tapos, may allowance ka, day. Kaya ang sahod mo, day, hindi siya mababawasan, day. 'Di ba? O, magkano ang sahod? Ang minimum ngayon, day, 1K USD na, day. 'Di ba? Tapos, ang palitan ngayon, day, umabot na ng 60, day. 'Di ba? Kaya nung ako, 'di ba, nasa Hong Kong pa lang ako, hindi ko na talagang binalak din mag-apply kung hindi nila ako i-renew. Kasi naririnig ko na tong Turkey. Kahit alanganin ako sa English ko, thank you sa mga taong nagpalakas ng loob ko. Kahit nung kasagsagan di ba ang dami natin napapanood na vlog na negative. Tulad nung isang nagbablog din na umuwi siya. Ilang months lang siya. 'Di ba? Nawawalan na rin ako ng pag-asa noon. Nung ah, after nung viral na yun, meron din akong napanood, nabasa na post na 8 days lang, binalik ng amo. Kasi nga, magaling daw mag-English sa video, pagdating hindi na daw nagsasalita. Ewan ko kung gano'ng katotoo, di ba? Kasi alam nyo naman ang chismis, dagdag bawas. Pero natakot din ako noon kasi alam ko naman sa sarili ko na yung English natin ay barya-barya lang. Then, hindi na talaga ako din nag-focus that time nung nitong December. Sabi ko nag-inquire na ako pa Hong Kong. Kung saan ako nag-apply before, nag-inquire na ako. Ex-abroad, makakagastos pa rin ako ng 20K. So ngayon nga, meron akong isang vlogger na lagi ako nagko-comment din. Then sabi ko sa kanya, naguguluhan ako. Then yun, piniim niya ako. Dai, try mo dai kasi kung hindi ka talaga ma-hire, 'di ba? Maano ka, madali ka lang naman mag-apply pabalik sa Hong Kong. Yun ang katwiran niya. December 3 kami nag-usap that time. Kinabukasan habang yung aking ano ba yung pagka-agresibo ko ba nandun pa. Gumawa na ako ng gumawa, nakailang take ako ng big self introduction ko, day. Nakailang take ako niyan, day. Gumawa na ako ng gumawa at nagsisend na ako ng mga ah, sa mga number na pwede kong sindan. But before no, nung bago ako umuwi, mga ilang months ako that time, nag-try din ako mag-send pero that time magulo pa ang isip ko. Marami pa akong pinagdaan ng mga hindi ko na lang ma-share kay masyado ng personal. Magulo pa ang utak ko. Then ngayon nga, ubos na yung pera ko. 'Di ba nga? Then yun. Nag-decide ako, sinubukan ko. Ayun, nandito na ako. Awa ni Lord, Diyos ko. Ewan ko kung totoo ba talaga or ewan. Basta kabaliktaran siya sa experience ko sa Hong Kong. Kasi before, first time ko kasing abroad sa Hong Kong. First time ko yon. Wala talaga ako as in experience sa bahay. So, first time ko siya, kahit mahirap, hindi ko siya naikukumpara. Kaya na-survive ko. At kailangan kong i-survive kasi may pangarap tayong magkaroon ng lupa at bahay. Kailangan talagang i-survive. So, ngayon, nandito na tayo sa Turkey. Bago pa lang. Bago pa lang. At yun nga ang katwiran ko sa sarili ko. Hanggat hindi sila ang umayaw, hindi ako aayaw. Kasi nga kung nirenew ako ng amo ko sa Hong Kong, magre-renew ako. Eh sila na yung umayaw. Ito na rin siguro yung way ni God na makaranas naman ako ng yung dati na tipid sa pagkain, ikaw bibili ng merienda mo. Ngayon, day, unlimited, may stock ka pa, bibilhan ka na naman ulit. Sabi nga na naman si amo na, o pag may kailangan ka, magsabi ka lang sa amin. O pag day off mo, day,
dito ka lang puwede may TV day, may wifi day, may Netflix day, oh, 'di ba parang nasa bahay ka lang day, pero ito lang, swertehan lang din talaga. Pero sa ka-agency ko mostly talaga maganda, maganda yung sitwasyon, mm. So, kung ikaw nagbabalak ka mag-Turkey, nag-aalinlangan ka, but make it ano, 'di ba? Basta desidido ka kung ano yung madatnan mo dito sa Hong Kong na naman ako. Ano madatnan mo dito sa abroad, handa ka. Ako naman, sabi ko nga, parang Hong Kong lang ako. Nung ako nag-Hong Kong, bahala na. Kasi sanay naman tayo sa mahirap eh, 'di ba? Kung ano man madatnan ko, mabait man o hindi, basta hindi lang ako sasaktan or something na hindi na talaga kaya matiis. Pero kailangan ko talagang ilaban day kasi dala natin yung pangarap natin eh, 'di ba? Thank you Lord kay nagawa ko naman day. Kaya ngayon day, yung target natin day sa bahay. Yung taas naman day. Sana day. Sana day. Excited talaga ako day.